Samantala mga kapuso, naramdaman na rin ang epekto ng bagyong Yolanda sa probinsya ng Albay kung saan nakataas ang storm warning signal number 3. Kaninang alas 8 po ng umaga simulang naramdaman ang malakas na hanging dala ng bagyo. Sa lakas ng hangin, umaangat na po ang ilang yero gaya na nakikita nyo, no? Pati yung mga yero yan ng mga bubong ng ilang mga bahay. Patuloy din ang malakas na buhos ng ulan dito. At dahil dito, walang residente na naglakas ng loob lumabas ng kanilang mga bahay. Tuluyan na rin pong nawala ng supply ng kuryente sa buong Albay para na rin sa kanilang seguridad. Napinsala naman po ng bagsik ng bagyong Yolanda ang terminal sa Ormoc City sa Leyte. Sa kuha po ni News Cooper Sandy Masecampo, natuklap na ang bubong ng terminal. Ayan po, nakikita ninyo sa inyong mga screen. Nakikita niyo po, nagkalat yung mga yero sa sahig o sa kalsada. Nakuna naman po ni News Cooper Ellie Mark Tahos ang malakas na hangin bumabayo sa bayan ng Isabel sa Leyte kaninang pong umaga. Hindi naman daw malakas ang ulan pero sadyang nakakatakot daw ang pag-ihip ng hangin sa kanilang lugar. Ayon naman po kay News Cooper Camille Reroma, malakas na hangin din ang naranasan sa Naga City sa Cebu. Nagpadala rin po ng mga litrato si News Cooper James Tan. Ayan po, kitang-kita sa mga litratong kuha ng mga miyembro ng Gigmoto, Himbutan ang hampas ng alon sa Catanduanes dahil sa bagyong Yolanda. Tulad po nila, maaari rin po kayo magpadala ng mga litrato at videos tungkol sa sitwasyon sa inyong lugar sa pagtama ng bagyong Yolanda. Ipadala niyo po lamang ito sa www.uscoop.tv. I-tweet o di kaya i-post sa aming Twitter o Facebook. Pwede rin po itong i-share sa Uscoop app. Alamin naman po natin ang sitwasyon sa Katiklan-Aklan kung saan maraming pasahero ang stranded. May report si Steve Dailisan. Steve? Actually, Maris, nandito na tayo ngayon sa Kalibo, sa Kapitolyo ng Aklan. Kanina nanggaling tayo sa bayan ng Ibahayat doon na marami na nga yung mga nasa evacuation center, mga nasa 200 families yung isang evacuation center na pinuntahan natin. At meron pang mga hinikayat kanina, yung mga naninirahan doon sa tabing dagat na magsipaglikas na. Kaya yun nga lang yung iba talaga namang meron pa rin mga nagmamatigas at ayaw iwan yung kanilang mga tahanan. Dito sa ating kinaroroonan sa kay Maris, sa Kalibo, napakalakas nung umihip yung hangin. Yung mga puno dito, talaga namang walang patid, doon sa, kumbaga, pag sumasabay sa pag-ihip ng hangin, napakaitip ng kaulapan dito. Pag-ambon pa lang, nararanasan natin sa ngayon, ang taya kasi ng PDRRM dito, batay daw sa forecast, ay mga bandang 1 or 2 ng hapon mararanasan itong pagdaan ng bagyong Yolanda dito. Gayman ay nakaposisyon na silang lahat dito, yung mga evacuees dito sa kinaroroonan natin sa Kalibo Provincial Sports Complex ay aabot sa mga 300 ito na mga pamilya, yung iba dito, mga bata. Nakapreposition na rin, nakita natin nakapaganda sila, yung mga relief goods nila dito aabot sa hanggang pang 2,000 katao at hanggang 2,000 pamilya. At kanina nandito rin si Clan Governor Florencio Miraflores para nga i-supervise itong pagmo-monitor dito sa magiging galaw ng bagyong Yolanda. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa probinsya ng Aklan. Balik sa iyo, Marie. Steve, linawin pala yung sinasabi mo, yung lagay ng panahon sa ngayon hindi pa gaanong malakas. Pero kumbaga mamaya, yun yung inaasahang talagang tama ng mas malakas na ulan at hangin. Marie, sa ngayon, Marie, hindi ko alam kung naririnig mo yung... Oo, naririnig ko parang ang lakas-lakas ng hangin dyan, Steve. Malakas yung hangin. Pero hindi pa raw ito yun. Kasi ang inaasahan nila, mga bandang, medyo umiip lang yung hangin. Mga bandang 2 o'clock, 1 o'clock o 2 o'clock yung talagang kasagsagan. Pero sa ngayon, ito, yung mga puno dito talaga namang humahapa yung iba yung lalo na yung mga puno ng nyog. Kanina may mga namataan pa tayo na nagpuputol ng mga puno para nga maiwasan yung mga kable ng kuryente. Pero sa ngayon, ganyan ang sitwasyon. Napakaitim ng langit dito at yun, malakas yung ihip ng hangin. Pero yung ulan, Steve? Yung ulan na medyo pag-ambon pa lang nararanasan natin sa ngayon. Pabugso-bugso, lalakas yung ulan, tapos hihina. Pero yung hangin talaga yung malakas sa ngayon. Pero nakita ko, Steve, dun sa video, malakas na talaga yung alon. Yung mga residente dun sa may coastal barangays, lahat sila nailikas na. Yung sinasabi mong 300 na nasa evacuation center na ibig sabihin wala nang natitira dun sa mga delikadong lugar.
May mga naiwan, Maris, may mga nagpaiwan. Yung mga ayaw talagang sumunod. Ang sabi nila saka na lamang daw kapag nakita nila na malaki na yung alon. Kanina kasi low tide pa yun pero malakas Oo na nga. talaga yung, mga bandang, siguro mga 9 o'clock o 10 o'clock yun. 9 o'clock, low tide pa. Medyo malakas na talaga yung alon at saka yung pag-ibig ng hangin at iniwasan nga nila dito yung storm surge. Kasi kanina mga nasa 1.8 meters yung naitala nila. Pinangangambahan nila lalo na yung mga naninirahan sa mga coastal, iwas lang ako dun sa hangin. Coastal barangays, yun yung pinakaiingatan nila dito kaya nagsagawa ng preemptive evacuation. Yun nga lang talagang merong iba na ayaw pang sumunod. Maris. Nako, kailangan talaga mahikayat na ang mga residenteng yan na sumunod na, wag na nilang subukan pa yung lakas nitong bagyong Yolanda dito. Ingat kayo dyan, Steve, Daisa, maraming salamat sa iyo.